yung mga officers na composing the General Court Martial. But it is presided by a Brigadier General. Tapos yung law member is a full colonel. Tapos puro full colonel din yung limang huwes na nakaupo doon sa ating General Court Martial. So pwede kayong magtanong ngayon para masagot ng direkta nitong nandito mga official natin. So you can ask question now. Sir, kumusta po yung health ni Colonel Mungo? Sana. Si Colonel Bungaw, maayos naman siya. Snappy pa rin. Medyo okay naman siya. Tinitignan ko sa kanina. But siyempre affected siya pero generally is okay. Dagdag ko doon sa tanong mo na kumusta ang health. Nung unang bisita ko, mga 2 weeks ago na siguro, provided naman siya ng lahat ng requirements niya ng Philippine Army. Binibigyan siya ng mga lahat, pagkain, ano pa mga requirements niya, lahat. Asikaso naman siya. Kasi ganoon naman talaga sa military. Kahit na nakadetain ka, yung pangangailangan ng individual soldiers ay ipoprovide ng army. So sa condition niya, okay na okay ang health niya. Siyempre, yung mindset na niya, medyo doon na siyempre normally, maapektuhan talaga. Pero okay lang siya. At dagdag ko nga pala, open magbisita doon sa kanya. Sino mang mga Pilipino na nagmamahal kay Colonel Mungaw at kilala ni Colonel Mungaw, kaibigan, barkada o ano paman, open na bisitahin siya doon. According to sa information ko, ang process bago kayo makapasok doon, so normally sa gate, para sa kalaman ng lahat ng Pilipino, normally dadaan kayo sa gate, magbibigay kayo ng ID, siyempre ang direct to the point kayo, bibisitahin namin po yung aming kaibigan, si Colonel Mungaw. So kung hindi ituturo sa inyo kung saan, pagpasok nyo doon sa gate, itanong nyo lang yung support group, Army support group. Ano support group din? Yung G2. Magtanong na lang kayo kung halimbawa sundalo, makita saan po ba yung G2 support group. Kasi dalawang G2 dyan, ano? Yung Army, yung headquarters main. Marami palang G2 yata doon, ano? So G2 ng Army at saka yung support group J2. Doon kayo kukuha ng clearance. Magbibigay kayo ng ID, then bibigyan kayo ng tag, then proceed kayo doon sa custodial center at papapasukin kayo. Ang oras ng bisita ay 9 to 12. 9 to 12. Then after that, 2 p.m. to 5 p.m. Pwede nyo bisitahin doon kasi wala namang restriction doon kasi open naman sila. Basta susunod lang tayo sa camp regulation. So yun lang yung dagdag ko sa kanyang condition. Okay naman siya kasi nakikita naman namin kanina nung nakita kami ulit. Sir, last na po. Sir, may naikwento ba si Colonel Mungo? May mensahe ba siya sa mga tao naniniwala sa kanya? May naikwento ba siya sa inyo? Hindi namin napag-usapan pero ang sa kanyang i-implied lang to, hindi talaga direct statement. Ano lang sa kanya is hindi siya nagsisisi sa kanyang sinabi at patuloy niyang pinapanindigan dahil sabi niya yun talaga kasi ang kanyang pakiramdam, no? At saka alam niyo siguro at this point in time magandang mapag-usapan natin yung AFP non-partisan. Yung apolitical, mag-aantay ako na magpapaliwanag sa akin how a person can be apolitical because you yourself is a political unit. So how can you be apolitical? Grupo namin, no? Nakalimutan ko palang sabihin, yung assistance na binigay namin kay Colonel Mungaw ay assistance ng United People's Initiative, ng UPI. At kami dalawa naman bilang kapatid na Mason. So yung non-partisanship does not mean you cannot talk. Does not mean there can be no discussion. Being non-partisan is allowing discussion of this and that, the pros and the cons. You do not curtail, because if you curtail discussion, then you become partisan.
Katulad ng nangyayari ngayon. Sabi nung 18, sila ang dinala namin. Sila ang binigyan namin sa ganito. Maliwanag eh. Pagkatapos ngayon, hindi ko alam kung totoo yung news na binabati ko sila nung commandant ng Marines. No? Kaya sabi ko, I do not believe gagawin ng commandant ng Marines. So I said that's false news. Kung totoo yun, then yung commandant ng Marine is being partisan. Ano bang mga retired? Hindi na being ano yun non-partisan. Pumapanig ka na. You are taking sides already. So yun lang, kailangan lang maliwanagan na there is free flow of discussion. Pag sinabi mong the AFP is non-partisan, then therefore internally there should be a free flow of discussion of the issues. In the first place, yung mga sundalong yan, mga Pilipino pa rin yan. Yung mga sundalong yan, mga pulis na yan, may constitutional rights pa rin yan. And they still have a right to participate in our future. So, pag mayroong discussion, you have to let it go. You have to allow it. If you, pagka sinikil mo yan, may pinapanigan ka na. Yun lang yung gusto natin linawin yan. Sir, in Philippine history, sir, yung ginawa ni Colonel O.D. Monggao, first time ba yan nangyari or before may nangyari ng ganyan na nag-withdraw ng support sa presidente? Oo. Nag-withdraw sa tatay niya ng support. Kilala mo na yung grupo na yun. 1986. Yung nag-kodita. Oo. Tapos, Yung... twice. Marami actually. Doon din na na-prosecute ba yun sila, sir? Oo. Nakasuhan din sila? Oo. May mga nakulong doon. May mga nakulong. May mga naparusahan talaga. So in other words, sir, yung batas natin na precise mo naman kini, sinabi mo na yung mga na wala talagang kasalanan kung ano may sinabi ni Monggao. In other words, hindi siya totally, alam mo na yung tipong basis na posible ka talagang ma-absuelto or makasuhan ka. Ano yan hindi natin sinasabing yung mga nakaupo doon wala silang sarili nilang opinion about Colonel Monggao. Maaaring meron silang mga personal na nasa kanila na lamang, hindi nila nilalabas, pero nag-wait and see din sila. They would like to see the evidence. Kasi it is a process that kailangan daanan ni Colonel Monggao. So, depende sa evidence na ipapakita nila. Mahihirapan sila doon dahil yung ebidensya nila pagka irrelevant o objectan ko lang o objectan. Meron lang akong iyan. Ito related to. No? Kasi sa sinumpaan ng mga public servants, including the military, no? Ang mga nakasaad dyan, depende na lang sa pagkasulat. No? Nakalagay doon is to follow duly constituted authorities, no? And to follow legal orders. No? Legal, tandaan niyo po yan. So yun, pag sinumpaan mo yun, nasa sa iyo po yan. Ako, marami akong instances na as the commander on the ground when I was a battalion commander. May nahuli kami, mga terorista. No? May nag-uutos sa akin, palayain niya. Sir, hindi pwede. May warrant of arrest. Anong mukhang ihaharap ko dito kay Tiniente, no? Bagong graduate ng PMA, very idealistic. Bigla akong sasabihin, paano na natin yan? Kasi nakikiusap si CG, no? Yung brigade commander sa kabila, nakikiusap. Si governor, nakikiusap. Which is, yun na nangyari, no? Nando doon, pinadala. Hindi ko na lang babanggitin yung mga personalities. No? That's it. This happened in Mindanao. Sabi ko, alam ko yung reality. Sabi ko, sir, ganito na lang. Tutuluyan namin to. Alam namin, may threat na sa amin. Nagdoble ako ng security noon. No? Yung jail doon sa area, sa Mindanao, pinalagyan ko ng tangke de guerra, armor vehicle. No? So, para pag inatake ng terorista, hindi makakapapalayo. No? 7 long firearm, may kasama pang pulis. No? So, ganito na lang, sir. Compromise. Basta itutuloy namin to,
Hindi namin to ano sir, i-relieve mo lang ako sir kung gusto mo. Tutuloy namin to, kaso alam naman natin sir na malakas naman yan si Governor sa mga lahat dito. Baka ilang ano lang, ipa-dismiss na nila yan. Yan ang reality sa ground. Eh sige, bahala ka na dyan. Walang nagawa yung ano. Tumawag sa akin yung division commander. Aside yung pressure na nanggaling sa adjacent brigade commander, yung aking direct commander, yung brigade commander, buti hindi ako pre-nation. Sige, Kaloy, kung ano decision mo, baka pang kita. Yun ang commander. Ha? Kasi illegal eh. Palalayain mo. I took the risk of, say, relieve me sir. It's okay. Ayun, pinaano ko, in 6 months, malakas sila sa ano, dinismiss yung ano, pinalaya. Alam nyo naman po ang reality. So, kung ang pananaw ng isang tao, ng sundalo ay medyo yung kanyang senior ay illegal na yung ginagawa, nasa sa kanya po yan. No? Ngayon, kaya niyang harapin yung korte, kaya ano, personal yon. No? Maaring ang pananaw niya ay wala ng moral ascendancy ang ating Pangulo. Kaya personally, kaya makikita niyo naman hindi siya bumitaw sa chain of command. In-emphasize niya, I still adhere to the AAP. No? I support the Constitution, but I am withdrawing my personal support. Personal ang pagkasabi niya to the President. Which is exercise of his freedom. No? Na kung ang pananaw niya gano'n, bumoboto nga tayo. Kung ayaw natin iboto. Parang ganun lang yun. Wala pong violation doon. So, suportahan po natin siya. At para yung mga iba na pananaw nila, puro illegal na ang nangyayari na pag-uutos. Kaya nga hindi makapaniwala si General Garcia na sasabihin ito ng commandant ng Marines. Ini-question yung galaw ng ating mga brave 18 soldiers, no? Mga matatap 19. Sama si 19. Gutesa. Oo, yun. Matatapang po yan. Pagka ganyan, sinusuportahan po yan, hindi lang po ng UPI, kundi hindi lang po ng mga vloggers, kundi ng mga Pilipino. Retired kami pero hindi namin papayagan na talagang ilugmok nitong mga corrupt na politician ang ating bansa. Pag talagang may magnanakaw, isiwalat po natin yan. Yung fake news na sinasabi, sa kanila, ganun ang ano, palabas nila. Ang punahin ninyo, ang ginagawa nila, demolition job. Nanawagan ako kay Senator Lacson. Sana pakinggan mo itong mga ito. Hindi yung inuuna mo pa mag-question sa pagkatao ng mga brave soldiers na to. Naging pulis ka, naging constabulary, at alam mo ang puso ng mga nagserbisyo sa bayan. Sana ibalik mo yung dati mong pagkatao. Hindi ngayon, ewan ko na lang, marami nang hindi naniniwala sa iyo, Senator Ping Lacson. Dahil sa maleta. Dahil kaya sa maleta, hindi naman kita inaakusahan. Pero sana ibalik mo yung dating unbiased actions mo. Yun lang. Maraming salamat. May Sir, tanong ka? question po. Sir, question ko lang po, meron pa rin po bang jurisdiction ng ating AFP sa mga retiradong Mga dati. mga dating official tulad po ng mga general o ng mga colonel? Mga sundalo. Pagka ikaw ay retired, ang pwedeng gawin sa iyo is you can be called back to active duty. You can be called back to active duty and then mag-undergo ka ng court martial proceedings. So, meron pa rin po. Meron pa. Dagdag ko yung patungkol yung sinasabi ni General Kita, and another one yung case ni Colonel Mungao. Even though hindi ako abogado, no, pero 40 years ako sa armed forces, so experience wise may mga isa-cite akong example. Yung point ni General Kita, as a commander, suportahan mo yung tao mo. Suportahan mo yung tao mo. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi nilagay mo siya dyan, dapat yung anong action ng iyong tao, that is your responsibility, tama man o mali, di ba? Papunta tayo kay Colonel Mungao. Si Colonel Mungao,
na imbestigahan sa Army Training Command. Na-imbestigahan siya doon. Now, yung investigation niya doon, dapat ma-cite talaga doon, ano ba talaga kasalanan? He is guilty or not guilty? Doon pa lang sa investigation, doon sa recommendation ng investigating officer and the commander alone. Ha? May mga isang case, hindi ko lang sasabihin yung isang case na proceeding to court martial, ano? Ito court martial ang pinag-usapan natin dito, ano, mga kasama, kababayan kong Pilipino. Hindi ko lang isa-cite kung sino yun, pero kung kinakailangan ko, isa-cite ko. Under investigation, ang nag-imbestiga rin ay Inspector General. Ang nag-imbestiga kay Colonel Monggao is the Inspector General Colonel Obligado. Ano, si Colonel Obligado ang investigating officer ng Training Command, inimbestigahan as investigating officer. Pinoward niya kay Colonel Luhico. Pinoward niya doon. Then the commander of the Training Command, hindi namin nakita yung nga hinahanap ni attorney, hinahanap niya yung result of investigation. Ano bang naging usapan sa mga witnesses? So blind, so di ba na blind? So doon pa lang, doon sa investigation na yon, the commander will decide guilty or not guilty. Ngayon, hindi makapag-decide ang commander. And that is a commander na medyo mahina ang kanyang decision making. It because of the politics sa likod niya. And that's the real. Actually, Okay, sir. actually, Sir. yung ginabanggit ni Colonel Metrano, yun yung nagpo-fall under Article of War 105. The decision of the commander, yung pagdisiplina niya. No? So, pag sa paningin ng commander on the ground, na yung offense mo ay nag-fall doon sa under Article 105, decision yun ng commander. But the commander can now reprimand or whatever yung punishment. I-issuehan niya ng ano, may reklamo ka. Kung meron, we will elevate this to the General Court Martial. Ganon ang procedure dapat. Article 105 muna, pagka inisyuhan, reprimand, halimbawa, it's a simple reprimand. Ako, may experience po ako niya, no? Marami kang May mga display ako sa pinasuhan. sa ano, yung plaque, o yung ano, yung sa kwadro. Oo. Sabi ko, di-display ko tong 2-star general yung nag-reprimand sa akin. Dahil may admonition ako na nangyari, dahil may violation ako sa ground. Nagkaroon ako ng muntik na mutiny sa commander, no? May example ako noon. Pero reprimand lang, so pasalamat ako, hindi sa General Court Martial. Ganon dapat. Bago i-elevate sa General Court Martial, i-exercise muna ng kanyang direct commander to discipline, whether in the form of admonition or reprimand, yung kanya subordinate. Ganun lang dapat yun, kasimple. Which is yun sa kanya, kung ako yung commander nun, reprimand lang yan. Tama yan. Tingin natin yung paliwanag ng ating lawyer. Hindi ako lawyer, no? Pero alam ko yung alam ko yung article na yan. Dagdag ko yung sinasabi ni Sir na Juan. Yung sinasabi yung court martial, yung court martial recommended siya for General Court Martial, yung investigation. Yung General Court Martial na decision ng investigating officer ni Colonel Obligado for General Court Martial, yung sinasabi kong case na yan, pagdating sa commander, dinisapprove. And that is the commander. Di ba? Ganun ang commander natin. You can decide within your own being a commander. Ngayon kung wala kang bayan, ay huwag ka naman commander. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Tama hindi? Ay, narinig kasi si attorney ko Respicio nagkaya ko tuloy style si attorney Respicio, okay. Maidagdag ko Oh, lang. dagdag. Maidagdag ko lang, sir, ano. Isa-isahin po natin, ano. Simulan po natin doon kay Police Colonel Grijaldo. Ano pong nangyari? Nirelate lang niya yung nakita niya at na-experience niya nung nandun po siya sa Kongreso. Punta po tayo kay Sergeant Putesa. Ganun din po, pinwento lang din niya yung mga nakita niya, narinig niya, na-experience niya.
punta po tayo ngayon doon sa 18 o 11 kasama si Sergeant Gutierrez.